Natin Jenny 'no, naging malinaw naman dun sa ex mo na ikaw, pinunan mo ito, inabunuhan mo 'to, pero babayaran niya. Malinaw sa Yes, kanya yun, 'di ba? alam niya talaga yan, Sir Oscar, na kung magkano kasi Sir Oscar, hindi pa kasi, yung meron pa kasi siyang expenses na bukod sa hospital din, meron din pa dito sa pagpapa-check-up niya. Ako din nag-abuna, is aware din siya. Mhm. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya magbayad. In-explain ko kung paano nangyari yun, kung paano siya. Kasi aware siya, Dok, eh. Ay, aware siya, Sir, eh, kung ano yung mga binayaran ko sa kanya. Mm. During hospitals, ano niya, days niya, hindi, kaya na hindi ko alam kung anong gagawin ko, paano kaso gagawin ko sa kanya. Kasi napakiusapan ko na siya ilang beses ni. Nagpasa pa ako, nag-send pa ako ng, ng demand letter. Ang masakit kasi doon yung sabihan kanya na wala akong pakialam sa'yo, manigas ka, after nung mga nagawa ko sa Oh, kanya. may Yun yung, ganun pala. Ah, may ganun kasi siya. makasingit lang ako, Oscar, no? Go ahead, attorney. Jenny, ikaw ba'y may mga pinanghahawakang Yes, resibo o yes, attorney. mga proofs na ikaw ang talagang nagbayad? Yes, attorney. Meron ako noon. Meron ako noon mga bills niya, yung copy niya sa hospital. Meron ako yung Mm. copy na ako yung naging guarantor. Meron po. Okay, Okey. good. Actually, Oscar, na-browse ko yung naging demand letter ni Jenny, no? Mhm. Apparently, Jenny, doon sa demand letter mo, mukhang Yes po. kinakailangan nating ulitin. Kasi Yes yung demand letter mo, walang nakasaad kung ilang araw ang ibinibigay mo sa Ah, ex-boyfriend mo para magbayad. Kaya ah, kinikailangan yun Oo. sa demand letter. Bibigyan mo siya ng specific time within which to pay. Palugit, Ah, palugit. nakita oo, yes, nakita ko kasi yung demand letter mo, yun ang naging kulang doon. So, ah, maaaring kinikailangang ulitin iyon. okay po. Ayun. So, kung magse-send ulit, kasi nagpunta po ko sa barangay para magkaso sa kanya ng blatter. So, magse-send na lang ulit po ako bago po ang hearing namin kasi may hearing kami next week. Wala pa pong Yes, schedule yun. oo. Mag-send na lang ulit po Hmm. ako. Yes, at saka tama yang ginawa mo. Ini-refer mo yung kaso sa barangay kasi kung kayo ay nakatira sa iisang lugar, halimbawa kung pareho kayong taga Quezon City, Opo. kinakailangan idulog mo yan sa barangay kung saan nakatira yung ex-boyfriend mo. So kung Mm. halimbawa sa barangay A ka nakatira, ang ex-boyfriend mo sa barangay B, kinakailangan idulog mo yan sa barangay B para ipatawag yung Ayun. ex-boyfriend mo para sa ah, pagkakasunduin kayo ng barangay. In the event na hindi kayo magkasundo, i-issuehan ka ng certificate to file action. Yan ang Opo. magiging lisensya mo para magsampa ng small claims. Okay po. Yun nga din Oo. po yung advice po sa akin, yung nakausap ko pong, pumunta kasi ako municipal, binigyan din po nila ako advice na ganun nga yung gagawin. Eh, which is medyo worry po ako, attorney, kasi ngayon magulang ni is lupon dun sa lugar nila, sa barangay nila. Kaya nag-request po ako kung pwede po ba pag during hearing is wala yung magulang niya. Kasi dahil lupon nga eh, baka mamaya po balik na rin po ko or kasi dahil anak nga po nila yung kinakasuhan ko po. Pwede naman daw po pala. Kasi yun yung worries ko, attorney, yung pumunta sa lugar, kasi malayo po yung lugar nila sa lugar namin eh, magkalayo po talaga kami. So, Mm. yung worries ko kung baka iharap po sa amin yung lupo niya. Hindi naman po mangyayari, attorney, yun, no? Kung Hindi sakali. naman kasi ang mga Lupon members, they cannot handle yung mga ganitong complaints kung may conflict of interest. So dapat talaga ibang Lupon members ang hahawak ng ganitong mga complaints. Okay. Ayan, So, oo. attorney, sobrang worries ko yun eh. Oo, at least maganda yung mga naging unang hakbang mo 'no, Jenny 'no? At least yung mga initial na naging move mo para maka-claim, 'yan, at kahit papaano gumugulong. May mga suggest lang si attorney na mga kailangan mong ayusin at, Opo. malaking maitutulong 'yan sa'yo. Okey, Opo. attorney maano lang ako 'no, kasi 'di ba nga naging magkarelasyon 'yan si Jenny tsaka yung kanyang ex-boyfriend. Siyempre alam naman natin yung sitwasyon 'pag nagmamahalan, "What's mine is yours," 'di ba? Parang ganyan, Attorney Conrad. Puwede bang Yes. i-argue ng lalaki na yun na, hindi naman utang yun nung binigay niya nun out of love yun, eh." Puwede bang i-argue kasi parang ayaw magbayad nung lalaki, puwede bang i-argue yun nung time na yun, kusa niyang ibinigay yun out of love at hindi yun utang. Dahil Okay. nagmamahalan kami, parang gano'n. Mm. Unfortunately, Oscar, hindi magagawa nung ex-boyfriend ni Jenny yun dito, no? Kasi unang-una, si Jenny ay tumayo bilang isang guarantor.
doon Mhm. sa Mm. pagbabayad ng utang nung ex-boyfriend niya, 'no? At, sinasaad sa ating, civil code na kung sakaling ang guarantor ay babayaran ang, pagkakautang na hindi nabayaran nung orihinal na may utang, ang guarantor ay maso-subrogate. Ibig sabihin, lahat ng karapatan nung, orihinal na nagpautang ay malilitat doon kay Jenny, kasama Mhm. yung paniningil doon sa Ayun. naging ex-boyfriend niya. So yan, ang tawag po natin diyan ay subrogation of rights. Naso-subrogate si Jenny doon sa original na karapatan noong nagpautang, Ngayon. kasama na doon yung paniningil. So hindi Hmm. magagamit, Oscar, noong ex-boyfriend ni Jenny Hmm. yung, love. Pero yun nga lang ang Oo. masakit sa atin, Oscar, kung sino pa minsan ang, nagmagandang loob, karaniwan Yun. siya pa yung, napapasama, 'no? Oo. Kung Siya pa yung sino napag-iiwanan. kung sino pang tinulungan siya pang galit, 'no? Parang gano'n nangyayari Yes, sa atin, eh, oo, madalas oo. ganyan, oo. Ayan, at yun nga Yes. masaklap diyan, 'no, guarantor ka, ikaw na ang tumulong, ikaw pa ngayon ang obligado, 'di ba? Obligado si Jenny na habulin, eh, yung lalaki, 'no, dahil Yes. sa pagiging Mm. obligasyon niya yun. Okey, Jenny, Yes. narinig mo lahat ng mga paliwanag ni Attorney Conrad, nakatulong ba ito? At kung meron ka pang gustong itanong, go ahead, andiyan pa si Attorney Conrad. Jenny? Sir, attorney, pwede ba ako makingi ng sample kung sakali magse-send kasi ulit ako ng demand letter, tama po ba? Kasi hindi ako naglagay ng date do'n, eh. Mabibigyan kaya Okay. ako ng sample nun, attorney? Actually, kailangan mo lang namang idagdag, I think yung naging demand letter mo is ano, 'no, 2 paragraphs. Doon lang sa Yes. 3rd paragraph, oo, ilagay mo lang na, "I am giving you a period of, let's say, 5 days from receipt of this letter to pay." So, as simple Mm, Okay. as that. Oo, ayun. kasi pagka wala kang period na inilalagay, kung kailan magbabayad, yung tumanggap nun hindi talaga magbabayad kasi wala ka namang nakalagay na palugit dun, eh. So lalagyan Oo. mo lang noon na, "I am giving you a period of 5 days, so I am giving you 5 days from receipt to pay." So as simple as that would do. Oo, Okay. tsaka attorney tama ba 'yun, yung time, 'yun ang nagsisilbing timestamp, 'di ba, yung Hmm, palugit na 'yun. Kailangan dun makikita ng korte, pagbabasihan ng korte kung lumagpas-lagpas na nga ba yung sinisingil niyo, 'no, yes. dun sa Oo, palugit na oo. ibinigay mo. Yes, Okay. kasi hangga't wala kang palugit na binibigay, hindi made-determine ng korte kung yung ex-boyfriend mo ba ay ang kanyang utang ay due na, 'no, kung lagpas na Mm. doon sa paning na ibinigay mo. So kailangan bibigyan mo ng palugit. Oh, yun.